Noong Nobyembre 12, 1983, sa isang maputik na bukid sa labas ng Grundy Center, Iowa, isang lalaking nagngangalang Vernon Holloway ang gumawa ng isang bagay na nagpaisip sa bawat magsasaka sa county na sa wakas ay nawalan na siya ng malay. Ginastos niya ang kanyang huling $400 sa isang kahon na gawa sa kahoy na walang nagbubukas. Ang kahon ay naroon sa gilid ng bakuran ng subasta buong umaga, 3 beses na hindi nakita ng taga-subasta. Ito ay mga 3 talampakan ang taas, marahil 2 talampakan ang lapad, gawa sa maitim na oak na halos umitim na dahil sa katandaan. May mga metal na banda na nakapalibot dito, kinakalawang na parang lumang dugo, at sa harap ay isang kandado na kinakalawang na kaya't 3 magkakaibang lalaki ang nagtangkang putulin ito, ngunit nabigo. Ang marka ng chalk sa gilid ay halos hindi mabasa. Sire 1,933 imbakan. Iyon lang. Walang listahan ng inventaryo, walang paglalarawan, mga kupas na letra lamang at isang petsa mula 50 taon na ang nakalilipas. Inanunsyo ito ng taga-subasta bilang lote 247. Kahon na gawa sa kahoy. Hindi alam ang laman. Nabenta ng walang pagbabago. Humingi siya ng $50 para magsimula. Walang nagtaas ng kamay. Bumaba siya sa 25. Wala pa rin. Pagkatapos ay 1-0. Nakatitig lang ang mga tao sa kahong iyon na parang isinumpa. Nakatayo si Vernon Holloway sa likuran ng karamihan, ang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa. $400 na pera, bawat sentimo na natitira sa mundo, nakatiklop sa kanyang bulsa sa harap. Ang kanyang bukid ay 3 linggo na lang bago foreclosure. Dinala ng kanyang asawa ang mga bata sa kanyang mga ina sa Cedar Rapids. Ang kanyang bukid ay pinapatakbo gamit ang hiniram na oras at hiniram na diesel, at may kung ano sa kahong iyon na hindi siya pinayagang lumingon. Ngayon, para maunawaan kung bakit itinaya ni Vernon Holloway ang lahat sa isang kahon na walang nagnanais, kailangan mong maunawaan kung ano ang nagdala sa kanya sa subastang iyon sa simula pa lang. At nangangahulugan iyon ng pagbabalik 3 taon sa tag-araw ng 1,980 noong naniniwala pa rin si Vernon na magiging maganda ang hinaharap. Si Vernon Holloway ay 42 taong gulang noong 1980, nagsasaka ng 240 hektarya ng itim na lupang Iowa na binili ng kanyang ama sa isang magandang lupain, patag, maayos ang drainage. Malapit sa grain elevator sa Grundy Center, ang uri ng lupang naging sentro ng agrikultura ng Amerika ang Iowa. Ang kanyang ama, si Earl Holloway, ay namatay noong 1978, kaya't naiwan si Vernon na malaya at walang utang. Walang utang, walang mortgage, 240 hektarya lamang ng nabayarang lupa. Nakaligtas si Earl sa depresyon dahil hindi siya nanghiram kahit 1 sentimo, at itinuro niya ang pilosopiyang iyon sa kanyang anak na parang ebanghelyo. Ngunit iba ang 1980 kumpara noong ang mga magasin sa agrikultura ay puno ng mga artikulo tungkol sa pagpapalawak. Ang mga halaga ng lupa ay tumataas bawat taon. Mataas ang mga rate ng interes, ngunit gayon din ang mga presyo ng pananim. Ang mga merkado ng pag-export ay umuunlad. Pareho ang sinasabi ng lahat. Kung hindi ka lumalago, mamamatay ka. Nakinig si Vernon sa mga eksperto. Pumunta siya sa mga pagpupulong ng Farm Bureau, naupo sa mga presentasyon mula sa Extension Office, nakipag-usap sa mga loan officer sa bangko. Pareho ang sinabi nilang lahat. Gamitin ang iyong equity, palawakin ang iyong operasyon, gawing moderno ang iyong kagamitan. Noong Marso ng 1980, pumasok si Vernon Holloway sa Grundy County Savings and Loan at kinuha ang kanyang unang mortgage, $180,000 na sinigurado sa kanyang nabayarang lupa. Ginamit niya ang pera para bumili ng isa pang 160 hektarya mula sa isang retiradong kapitbahay at isang bagong-bagong John Deere, 4,440 na may lahat ng opsyon. Tatawagin itong kabaliwan ng kanyang ama. Tinawag naman ito ni Vernon na pag-unlad. Hayaan niyong tumigil ako rito at bigyan kayo ng ilang numero dahil dito na magpapatuloy ang kwento. Noong 1980, ang pangunahing lupang sakahan sa Grundy County ay naibebenta sa halagang $2,800 kada hektarya. Pagsapit ng 1982, bumaba ito sa $2,100. Pagsapit ng 1983,
halos hindi na ito umabot sa $1,400 at bumababa na. Ang mga interest rate sa mga pautang sa bukid noong 1,980 ay nasa humigit kumulang 12%. Pagsapit ng 1,981, lumampas na ito sa 18. Ang ilang magsasaka ay nagbabayad ng 20% sa mga operating loan. Ang presyo ng mais noong 1,980 ay may average na humigit kumulang $3. Isa-0 kada bushel. Pagsapit ng 1,983, nasa humigit kumulang 250 na ang mga ito. At iyon ay kung makakahanap ka ng mamimili. Ano ang ibig sabihin nito sa totoong termino? Nangangahulugan ito na si Vernon Holloway ay hindi na umutang ng $180,000 sa lupang nagkakahalaga ng $450,000 sa lupang nagkakahalaga ng marahil $280,000. Nangangahulugan ito na nanatiling pareho ang kanyang mga bayad sa utang habang ang kanyang kita ay bumaba ng 30%. Nangangahulugan ito na ang equity cushion na inakala niyang naubos na parang hamog sa mais sa Agosto. Pagsapit ng taglagas ng 1,983, si Vernon ay nahuli ng $43,000 sa kanyang mga bayad sa utang. Ang bangko ay nagpadala ng 3 liham, bawat isa ay mas formal kaysa sa nauna. Ang huling abiso ay nagbigay sa kanya ng hanggang Disyembre 1 upang magbayad o harapin ang mga proseso ng foreclosure. Ganoon napunta si Vernon Holloway sa Mulder Estate Auction noong Nobyembre 12, 1983. Hindi naghahanap ng bibili, naghahanap lang ng sagot, o marahil ay naghahanap lang ng himala. Kung nakapunta ka na sa isang farm auction sa Midwest, alam mong hindi lang ito isang sale, ito ay isang libing para sa isang paraan ng pamumuhay. Ang subasta ni Mulder ay para sa ari-arian ni Clarence Mulder, na namatay 3 buwan na ang nakalilipas sa edad na 72. Si Clarence ay nagsaka ng 320 ektarya sa hilaga ng Grundy Center sa loob ng halos 70 taon. Hindi siya kailanman nag-asawa, hindi nagkaroon ng mga anak, at hindi kailanman nagkaroon ng sinumang mag-iwan ng tirahan. Nang siya ay mamatay, ang county ay nagtalaga ng isang administrador upang ipagbili ang lahat, lupa, kagamitan, mga gamit sa bahay, hanggang sa mga dilatang gulay sa silong. Kilala ni Vernon si Clarence sa paraang kilala ng lahat sa isang maliit na county ang lahat. Hindi sila eksaktong magkaibigan. Si Clarence ay mas matanda sa isang henerasyon, isang tahimik na lalaki na nag-isa. Ngunit ang ama ni Vernon ay nagsalita tungkol sa kanya ng may paggalang. Mas nakaligtas si Clarence Mulder sa krisis kaysa sa karamihan. Sinasabi ni Earl na lagi niyang sinasabi, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga tinitingnan ng iba. Narinig na ni Vernon ang pariralang iyon ng 100 beses noong bata pa siya. Hindi niya ito masyadong inisip hanggang sa nakatayo siya sa maputik na bakuran ng subasta na iyon na nakatitig sa isang kahon na walang gustong panoorin ang subasta na sinusubukang ibigay ito sa halagang $1,000. Ngayon, narito ang isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa kahong iyon. Nang hilahin ito ng mga manggagawa sa subasta palabas ng kamalig ni Clarence Mulders 3 araw na ang nakalilipas, natagpuan nila itong natabunan ng 50 taon ng naipon na basura, mga lumang harnes, mga sirang kagamitan, at mga walang laman na sako ng pagkain. Mabigat ang kahong iyon, marahil ay 100 Z. At nang ilipat nila ito, may kung anong gumalaw at tumutunog sa loob. Metal sa metal, sinubukan itong buksan ng administrador. Ayaw gumalaw ng kandado. Nagdala sila ng isang panday susi mula sa Waterloo, na tiningnan ang kinakalawang na kandado at sinabing kailangan niya itong putulin, ngunit ang pagputol nito ay maaaring makapinsala sa anumang nasa loob. Nagpasya ang administrador na ibenta ito ng selyado. Hayaan na ang mamimili ang sumugal. Ang marka ng tisa sa gilid, sile 1,933 kip ay sulat kamay ni Clarence Mulder. Nakilala ito ng lahat, ngunit walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito o kung ano ang itinatago ni Clarence sa loob ng 50 taon. Karamihan sa mga tao ay nag-isip na ito ay mga lumang kagamitan. Marahil ay ilang mga lumang piyesa ng traktor. Walang bagay na sulit pagtalunan. Ngunit hindi mapigilan ni Vernon ang pagtingin sa kahong iyon. Naisip niya ang mga sinasabi ng kanyang ama. Naisip niya si Clarence Mulder. Nakaligtas sa depresyon, hindi kailanman nanghihiram ng pera, tila laging sapat kapag nahihirapan ang iba. Naisip niya ang sarili niyang sitwasyon.
3 linggo mula sa pagkawala ng lahat. US dollars 400 sa kanyang bulsa. Wala nang ibang pagpipilian. Ipapasa na sana ng subasta ang lot 247 sa ika-4 na pagkakataon. Huling pagkakataon na, mga tao. US dollars 1-0. Mayroon ba? Pupunta ng 1 beses. Pupunta ng 2 beses. Itinaas ni Vernon ang kanyang kamay. Mukhang nagulat ang subasta. US dollars 1-0 mula kay Vernon Holloway. Naririnig ko ba ang 15? Matatag na lumabas ang boses ni Vernon kahit na kumakabog ang kanyang puso. US dollars 400. Natahimik ang karamihan. Lumingon ang lahat. May tumawa. Isang maikling matalim na ungol ng kawalan ng paniniwala. Kumurap ang subasta. Sinabi mo bang 400? US dollars 400 cash ngayon. Vernon, naiintindihan mo ba na hindi alam ang laman? Hindi namin magagarantya. Naiintindihan ko. 400, tumingin ang subasta sa karamihan, tumingin sa kahon, tumingin kay Vernon. Nagkibit balikat siya. Ibinenta ang lot 247 kay Vernon Holloway sa halagang US dollars 400 at ganoon na lang, nagastos na ni Vernon ang kanyang huling pabango sa isang misteryo na maaaring walang halaga. May itatanong ako sa iyo at gusto kong pag-isipan mo ito ng husto. Nakagawa ka na ba ng desisyon na inakala ng lahat ng nakapaligid sa iyo na kalokohan? Isang desisyon na walang lohikal na kahulugan, ngunit may kung ano sa iyong isipan, isang bagay na mas malalim kaysa sa katwiran na nagsasabi sa iyo na tama ito. Hindi may paliwanag ni Vernon Holloway kung bakit niya binili ang kahon na yon. Hindi sa kanyang asawa nang tumawag ito ng gabing iyon, umiiyak, nagtatanong kung nababaliw na ba siya. Hindi sa kanyang kapatid na si Richard, na nagmaneho kinabukasan ng umaga at nakatayo sa pintuan ng kamalig, umiiling. Kahit sa kanyang sarili, nakahiga ng gising ng alas -3:00 ng umaga habang nakatitig sa kisame, iniisip kung itinapon na lang ba niya ang huling pag-asa ng kanyang pamilya. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na dapat itong mangyari na may naghihintay sa kahon na yon. Isang bagay na inilagay ni Clarence Mulder doon 50 taon na ang nakalilipas. Isang bagay na nakatadhana na matagpuan. Kung nakaramdam ka na ng ganoong katiyakan, alam mo ang tinutukoy ko. At kung hindi pa, marahil, makakatulong sa iyo ang kwentong ito na maunawaan ito. Ang kahon ay nanatili sa kamalig ni Vernon sa loob ng 3 araw bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na buksan ito. Sinubukan niyang buksan muli ang kandado, ngunit ito ay nagyelo. Naisip niyang putulin ito, ngunit may pumigil sa kanya. Ang salitang iyon ay nakabara sa gilid. Ang tikip ay parang isang babala, na parang anumang nasa loob ay nararapat ng higit na paggalang kaysa sa isang haksaw. Noong 2 umaga, nakaupo si Vernon sa isang nakataob na balde, umiinom ng malamig na kape at nakatitig sa kahon. Nang mapansin niya ang isang bagay na hindi pa niya nakita noon, sa ilalim na gilid, halos natatakpan ng mga dekada ng dumi, mayroong isang maliit na platong metal. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang manggas. Ang plato ay may nakaukit na pag-aari ng First National Bank, Waterloo. Lalagyan ng paglilipat ng safety deposit. April 17. Naramdaman ni Vernon na bumilis ang kanyang pulso. Hindi lamang ito isang imbakan ng kahon. Ito ay isang safety deposit transfer box, ang uri ng mga bangko na ginagamit sa pagdadala ng mga mahahalagang bagay sa pagitan ng mga sanga pabalik bago pa naging karaniwan ang mga armored truck. Malamang binili ito ni Clarence Mulder noon, o baka minana niya ito at ginamit muli para sa sarili niyang gamit. Ngunit nagdulot ito ng tanong. Ano ang sapat na halaga para maitago sa isang bank transfer box sa loob ng 50 taon? Pumunta si Vernon sa lumang toolbox ng kanyang ama at nakita ang isang set ng lockpicks na binili ni Earl sa isang subasta 30 taon na ang nakalilipas. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganing buksan ang isang bagay na ayaw ng buksan. Dati sinasabi ni Earl na hindi pa ito nagamit ni Vernon noon. Inabot siya ng halos 2 oras sa maingat na pagtatrabaho, ramdam ang pagkikiskis ng mga kinakalawang na baso sa isa't isa. Nanginig ng 2 beses ang kanyang mga kamay. Muntik na siyang sumuko, ngunit sa wakas, na may tunog na parang nabali na buto, bumukas ang kandado. Itinaas ni Vernon ang takip. Una niyang naamoy. Lumang papel, tuyong langis, isang bagay na metal. Ang loob ng kahon ay may lining na tela ng langis, na ngayon ay basag at naninilaw.
At sa ibabaw, na tumatakip sa anumang nasa ilalim, ay isang piraso ng sako na may nakapin na sulat. Ang sulat ay isinulat sa maingat na sulat kamay ni Clarence Mulders. Ang tinta ay kumupas at naging kayumanggi para sa sinumang makakahanap nito. Itinabi ko ang mga bagay na ito noong mahirap na panahon. Naisip ko na baka kailanganin ko rin ang mga ito balang araw. Lumabas na hindi ko pala ginawa. Siguro kakailanganin mo rin. Sib Nobyembre 11. Itinaas ni Vernon ang sako. Sa ilalim nito ay isang patong ng mga lumang kagamitan, mga wrench, pliers, isang hand drill. Yung tipong mga bagay na gagamitin ng sinumang magsasaka noong dekada 1930. Maganda ang kalidad pero walang espesyal. Parang nadurog ang puso ni Vernon. Ito ba ang ginastos niya sa huling $400 niya? Mga antigong kagamitang pangkamay. Sinimulan niya itong tanggalin isa-isa at inilagay sa sahig ng kamalig. Napuno ng mga kagamitan ang halos kalahati ng kahon. Sa ilalim ng mga ito ay isang patong ng mga lumang dyaryo mula noong 1933, dilaw at malutong, na may mga headline tungkol sa mga pagbagsak ng bangko at tagtuyot at mga bagong programa sa bukid ni Roosevelt. At sa ilalim ng mga dyaryo, na nakabalot sa isa pang piraso ng tela na gawa sa langis, ay isang kahon na metal. Ito ay halos kasing laki ng isang kahon ng sapatos na gawa sa mabigat na bakal na may simpleng trangka. Itinaas ito ni Vernon. Nakakagulat na mabigat ito, at inilagay sa kanyang workbench. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob ay may mga dokumento, isang makapal na tumpok ng mga papel, ang ilan ay nasa mga folder, ang ilan ay maluwag, lahat ay luma. Kinuha ni Vernon ang nasa itaas at nagsimulang magbasa. Ang unang dokumento ay isang sertipiko, makapal na papel, magarbong mga nakalimbag, mga opisyal na selyo. Sa itaas na nakabold na mga titik, United States Treasury Bond, Series A, War Savings Bond. Nakakita na si Vernon ng mga savings bonds dati. Bumili ang kanyang ama ng ilan noong ikalawang digmaang pandaigdig, at pinalitan ang mga ito noong dekada 1960. Karaniwan na ang mga ito, ngunit tiningnan niya ang halaga nito. Ang bond na ito ay hindi para sa $25 o $50 o kahit $100. Ito ay para sa $5,000 at ito ay may petsang Nobyembre 9. Nanlamig ang mga kamay ni Vernon. Sinimulan niyang halughugin ang natitirang bahagi ng kahon at inilalabas ang mga dokumento. Mas marami pang bond, isa-0 sa bawat isa ay para sa $5,000. Mga stock certificate para sa mga kumpanyang hindi niya kilala. Isang deed para sa mga karapatan sa mineral sa isang ari-arian sa Texas. Isang passbook para sa isang bank account sa Chicago na may balansing $12,000 mula kay N. At sa pinakailalim, isang liham. Ang liham ay naka-address kay Clarence Mulder mula sa isang law firm sa Des Moines na may petsang Setyembre 15. Binasa ito ni Vernon ng 3 beses bago naintindihan ang mga salita. Mahal na Ginoong Mulder, ayon sa iyong mga tagubilin, natapos na namin ang paglilipat ng mga ari-arian mula sa ari-arian ng iyong yumaong tiyuhin. Ang kabuang halaga sa kasalukuyang mga presyo sa merkado ay humigit kumulang 147,000. Dahil sa kasalukuyang kawalang tatag ng pagbabangko, inirekomenda namin na panatilihin ang mga seguridad na ito sa isang ligtas na lokasyon sa halip na ideposito ang mga ito sa anumang institusyong pinansyal. Ang iyong tiyuhin ay isang maingat na tao na umiwas sa mga labis na haka-haka noong nakaraang dekada. Ang kanyang pag-iingat ngayon ay naging iyong pakinabang. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming opisina kung kailangan mo ng anumang tulong sa mga asset na ito. Lubos na gumagalang, handa na si Harold Petton. Naupo ng mabigat si Vernon sa pinakamalapit na bale ng dayami. Gulong-gulo ang kanyang isip habang sinusubukang kalkulahin. $50,000 sa mga treasury bond mula sa 50 taon ng compound interest. Hindi niya alam ang eksaktong halaga, ngunit alam niyang mahalaga ito, at ang mga karapatan sa mineral, at ang mga sertipiko ng stock, at ang bank account na maaaring umiiral pa o wala na. Nakatingin siya sa isang kayamanan na nakaimbak sa kamalig ni Clarence Mulder sa ilalim ng isang tumpok ng basura sa loob ng kalahating siglo. Isang kayamanan na tila minana ni Clarence, itinago noong pinakamatinding krisis sa ekonomiya. At pagkatapos ano? Nakalimutan, itinabi para sa isang maulan na araw na hindi dumating. Hindi mahalaga.
Ang mahalaga ay si Vernon Holloway, 3 linggo mula sa foreclosure, ay binili lahat ng ito sa halagang $400. Ngayon, kailangan kong tumigil dito at sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Dahil ang kwentong ito ay hindi kasing simple ng isang magsasakang salat sa pera na nakahanap ng kayamanan. Ang mga dokumento sa metal na kahon na yon ay totoo. Ang mga bono ay totoo. Ang mga sertipiko ng stock ay totoo. Ngunit ang paggawa ng lumang papel sa totoong pera, ang perang magagamit ni Vernon para iligtas ang kanyang sakahan, ay magiging mas komplikado kaysa sa pagpasok sa bangko at paghingi ng pera. Una, naroon ang tanong ng legal na pagmamayari. Binili ni Vernon ang kahon sa isang lehitimong subasta, ngunit hindi alam ng administrador ng ari-arian kung ano ang nasa loob. Susubukan ba ng county na bawiin ang mga laman? May lilitaw bang malayong kamag-anak ni Clarence Mulder at aangkinin ang mana? Pangalawa, nariyan ang mga dokumento mismo. Ang 50 taong gulang na treasury bond ay may mga partikular na pamamaraan sa pagtubos. Ang mga stock certificate ay para sa mga kumpanyang maaaring wala na o maaaring nagsanib, naghiwalay, at nagpalit ng pangalan ng 12 beses. Ang mineral rights deed ay kailangang mapatunayan sa land office sa Texas. Ang bank account sa Chicago ay maaaring naisara na ilang dekada na ang nakalilipas. Pangatlo at pinakamabigat. May eksaktong 21 araw si Vernon bago ang kanyang pagdinig sa foreclosure. Kahit na ang lahat ng nasa loob ng kahong iyon ay nagkakahalaga ng $1,000,000, aabutin ng ilang buwan bago ito ma-convert sa cash. Mga buwan na wala siya. Ginugol ni Vernon ang susunod na araw sa pagtawag sa telepono. Tinawagan niya ang isang abogado sa Waterloo, isang lalaking nagngangalang Dennis McCarthy, na tumulong sa kanyang ama sa ilang mga issue sa lupa ilang taon na ang nakalilipas. Tinawagan niya ang opisina ng County Recorder. Tinawagan niya ang Regional Office ng Treasury Department sa Chicago. Tinawagan niya ang 3 magkakaibang bangko upang subukang maunawaan kung paano matubos ang 50 taong gulang na savings bond. Komplikado ang mga sagot ngunit hindi naman nawawalan ng pag-asa. Ang abogado, si Dennis McCarthy, ay pumunta sa bukid kinabukasan ng hapon. Isa siyang maingat na lalaki na nasa edad 60 na, may salamin na may alambreng gilid at nakagawiang linisin ang mga ito habang nag-isip. Ipinakita sa kanya ni Vernon ang kahon, ang mga dokumento, ang sulat mula kay Labinsyam. Gumugol si McCarthy ng 2 oras sa pag-aaral ng lahat, paggawa ng mga tala, at pagtatanong. Nang matapos siya, umupo siya at huminga ng malalim. Vernon, magiging tapat ako sa iyo. Ito na ang pinakamaswerteng araw ng buhay mo o isang bangungot sa batas na aabutin ng maraming taon bago malutas. Malamang pareho. Sabihin mo lang sa akin kung magkano ang halaga nito, sabi ni Vernon. Halos walang duda. Nilinis ni McCarthy ang kanyang salamin. Ang mga treasury bond pa lang, kung maaari itong matubos, at sa palagay ko ay maaari, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $200,000 hanggang $250,000 ngayon. Ang compound interest sa $50,000 sa loob ng 50 taon ay magkakasama na. Naramdaman ni Vernon ang paggalaw ng presyo. At ang natitira, ang mga stock certificate na kakailanganin kong saliksikin. Wala na ang ilan sa mga kumpanyang ito, ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala ng halaga ang mga stock. Maaaring na-absorb na ang mga ito sa ibang mga kumpanya. Ang mga karapatan sa mineral ay maaaring maging anumang halaga mula sa wala hanggang sa maging isang kayamanan. Depende sa kung ano ang nasa ilalim ng lupang iyon sa Texas, ang bank account sa Chicago ay malayong mangyari, ngunit may mga mas kakaibang bagay na nakaligtas. Ibinalik ni McCarthy ang kanyang salamin. Sa konserbatibo, tinitingnan mo ang 4 milyon, marahil higit pa, ngunit wala sa mga ito ang likido. Wala sa mga ito ang cash na magagamit mo sa susunod na linggo. Mayroon akong 3 linggo bago ang foreclosure. Alam ko. Natahimik sandali si McCarthy. Pero narito ang bagay, Vernon. Hindi mo kailangang i-cash out ang mga ito para mailigtas ang iyong sakahan. Kailangan mo lang patunayan na umiiral ang mga ito. Kailangan mong ipakita sa bangko na mayroon kang mga asset, malalaking asset na maaaring gamitin bilang collateral. Maaaring sapat na yon para mahikayat silang muling i-structure ang iyong utang o kahit man lang ipagpaliban ang foreclosure habang inaayos natin ang mga papeles.
Nang hapong iyon, nagmaneho si Vernon patungong Grundy County Savings and Loan, dala ang isang karton na kahon na puno ng 50 taong gulang na mga dokumento at isang sulat ng abogado na nagpapaliwanag kung magkano ang maaaring halaga ng mga ito. Ang tagapamahala ng bangko ay isang lalaking nagngangalang Roger Steinbach, na personal na pumirma sa abiso ng foreclosure ni Vernon. Isa siyang matangkad na lalaki na palaging nakasimangot at kilala sa pagtrato sa mga delinkwenteng magsasaka na parang mga kriminal. Siya ay kapitbahay ni Vernon sa loob ng 20 taon, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya sa pagpapadala ng abiso ng sheriff. Tiningnan ni Roger ang mga dokumento. Tiningnan niya ang sulat ng abogado. Tiningnan niya si Vernon na parang sinusubukan niyang magdesisyon kung ito ba ay isang biro o isang scam. Sinasabi mo sa akin na nakakita ka ng $4 milyon sa isang kahon na gawa sa kahoy sa isang subasta. Iyon ang sinasabi ko sa iyo. At gusto mong ipagpaliban ko ang iyong foreclosure batay sa ano? Lumang papel na maaaring may halaga. Pinanatili ni Vernon ang kanyang boses na matatag. Gusto kong bigyan mo ako ng 70 araw para i-liquidate ang mga asset na ito. Sa loob ng 70 araw, babayaran ko ang buong utang ko, principal, interes, mga multa, lahat ay cash. Sumandal si Roger Steinbach sa kanyang upuan. Matagal siyang tahimik. Vernon, alam mo ba kung ilang magsasaka ang pumasok sa opisinang ito sa nakalipas na 2 taon na may dalang mga kwento kung paano nila babaguhin ang mga bagay-bagay? Ilan sa kanila ang nakaupo mismo sa kinaupuan mo na nangangako na kung bibigyan ko lang sila ng kaunting oras, hindi ako humihingi ng pag-asa. Ipinapakita ko sa iyo ang mga ari-arian. Ipinapakita mo sa akin ang papel. Papel na 50 taong gulang na. Papel na kailangang beripikahin. Authenticated. Appraised. Pagkatapos ay beripikahin ito. Authenticated. Appraised ito. Mayroon kang 3 linggo. Gamitin ang mga ito. Kung wala itong halaga, wala kang mawawala. Kung totoo ito, makukuha mo ang pera mo. Tiningnan muli ni Roger ang mga dokumento. Kinuha niya ang isa sa mga treasury bond, iniharap ito sa liwanag, pinag-aralan ang mga selyo at mga lagda. 70 araw, sa wakas ay sabi niya. Wala nang 1 araw pa. At gusto ko ng lingguhang mga update mula sa iyong abogado tungkol sa proseso ng pagtubos. Kung hindi ko makita ang tunay na pag-unlad, itutuloy ang foreclosure. Naramdaman ni Vernon na may lumuwag sa kanyang dibdib, isang bagay na mahigpit na nakabalot sa loob ng ilang buwan. Makakakita ka ng pag-unlad. Mas mabuti na. Inilapag ni Roger ang piyansa. At Vernon, kung ito ay mapatunayang isang uri ng pandaraya, kung ang mga dokumentong ito ay peke, o kung hindi talaga pagmamay-ari ni Clarence Mulder ang mga ito, o kung mayroong anumang legal na issue sa iyong paghahabol, personal kong sisiguraduhin na hindi ka na muling magmamay-ari ng ari-arian sa county na ito. Naiintindihan ko. Nagkamayan sila sa mesa. Hindi ito naging palakaibigan, ngunit sapat na. Hayaan niyong simulan ko na ngayon dahil ang mga sumunod na buwan ay halos mga papeles, tawag sa telepono at paghihintay, at walang gustong makarinig tungkol doon. Ang mahalaga ay kung ano ang nangyari at kung ano ang kahulugan nito. Totoo ang mga bono ng Treasury. Inabot ng 6 na linggo ang pag-verify sa mga ito sa pamamagitan ng Bureau of Public Debt sa Washington. Ngunit nang bumalik ang beripikasyon, ang mga numero ay mas mahusay pa kaysa sa tinantya ni McCarthy. Ang $50,000 noong 1,933 na mga bono ng serye, na hawak sa loob ng 50 taon ay lumago sa mahigit 267,000. Mas komplikado ang mga sertipiko ng stock. 2 sa mga kumpanya ang nalugi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga sertipikong iyon ay walang halaga, ngunit 3 pa ang nakaligtas, nagsanib, nahati, at lumago. Ang mga shares na binili ng tiyuhin ni Clarence Mulder sa isang maliit na kumpanya ng langis noong 1929 ay kalaunan ay naging shares sa isang malaking korporasyon ng petrolyo. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsubaybay sa mga talaangkanan ng mga korporasyon at paghahain ng mga papeles sa AC, nakatanggap si Vernon ng tseke na nagkakahalaga ng $84,000. Ang mga karapatan sa mineral sa Texas ang pinakamalaking sorpresa. Ang lupa ay inupahan sa isang kumpanya ng pagbabarena noong 1957 at ang mga bayad sa royalty ay naiipon sa isang escrow account sa loob ng 26 na taon.
Ang mga bayad na tila hindi alam ni Clarence Mulder o hindi kailanman nag-abalang kolektahin. Ang kabuuan, binawasan ng mga legal fee at mga buwis na naiwan, ay $112,000. Wala na ang bank account sa Chicago. Iyon ang isang kabiguan. Ngunit pagsapit ng Mayo ng 1,984, 6 na buwan matapos itaya ni Vernon Holloway ang kanyang huling $400 sa isang kahon na walang nagnanais, na-convert niya ang nakalimutang kayamanan ni Clarence Mulder sa cash, $463,000 pagkatapos ng mga buwis at mga bayarin sa legal. Nabayaran niya ng buo ang kanyang utang sa bukid, ang orihinal na $180,000 kasama ang interes at mga multa. Binayaran niya ang bagong John Deere 4,440 na bahagi ng kanyang pagkakamali. Binayaran niya ang mga legal na bayarin ni Dennis McCarthy na malaki ngunit patas. At pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Nagmaneho si Vernon Holloway papunta sa Grundy County Savings and Loan, pumasok sa opisina ni Roger Steinbach, at humingi ng isa pang pagpupulong, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya naroon upang humingi ng mas maraming oras. Naroon siya upang bilhin ang katabing sakahan. Ang lugar ni Hendricks, 180 ektarya sa silangan ng ari-arian ni Vernon, ay na-foreclose 3 buwan na ang nakalilipas. Hawak ito ng bangko, sinusubukang maghanap ng mamimili sa isang pamilihan kung saan walang bumibili. Ang lupang naibenta sa halagang $2,800 kada ektarya noong 1,980 ay nagkakahalaga na ngayon ng halos 12. Nag-alok si Vernon ng $1,000 kada ektarya. Cash, walang mga contingency. Tinanggap ni Roger Steinbach bago niya natapos ang sentensya. Ngunit hindi pa tapos si Vernon. Tinawagan niya si Tom Hicks, ang lalaking nawalan ng lupang iyon, na nakatira kasama ang kanyang kapatid sa Cedar Falls, sinusubukang alamin kung ano ang gagawin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at inalok siya. Paupahan kita ng lupa, sabi ni Vernon. $2 bawat acre bawat taon. Sakahin mo ito na parang iyo. Kapag nakabangon ka na, kapag bumalik ang mga presyo, ibebenta ko ito pabalik sa'yo para sa binayaran ko. Walang interes, walang tubo, basta ang binayaran ko lang. Matagal na tahimik si Tom Hendricks sa telepono. Nang magsalita siya, makapal ang kanyang boses. Bakit mo gagawin yon? Naisip ni Vernon ang kanyang ama na nakaligtas sa krisis dahil hindi siya nanghiram ng pera. Naisip niya si Clarence Mulder na nagtago ng malaking kayamanan sa kanyang kamalig at hindi kailanman ginamit ito, hindi kailanman kinailangang gamitin ito dahil maingat siyang namuhay ayon sa kanyang makakaya, walang hinihingi kahit kanino. Naisip niya ang sulat kamay ni Clarence. Siguro ay malalaman mo dahil may gumawa nito para sa akin. Sinabi ni Vernon na hindi lang nila alam. Kung sumasang-ayon ka pa rin sa akin, gusto kong sabihin sa iyo kung paano nagtatapos ang kwentong ito. Hindi sa pera. Ang pera ay mga numero lamang, kundi sa kung ano ang naging posible ng pera, at kung ano ang itinuro nito kay Vernon Holloway tungkol sa pagkakaiba ng swerte at karunungan. Pagsapit ng 1,970, humupa na ang krisis sa bukid. Unti-unting tumataas muli ang mga halaga ng lupa. Tumatag na ang mga presyo ng pananim. Ang mga magsasakang nakaligtas, at mas kaunti pa sila kaysa noong 1,980 ay nagsisimula ng huminga muli. Maingat na lumawak si Vernon Holloway noong mga taong iyon, bumili ng 2 pang na foreclose na sakahan sa pinakamababang presyo ng merkado, palaging nagbabayad ng cash, hindi nang hihiram kahit 1 sentimo. Pagsapit ng 1,970, nagmamay-ari siya ng 780 ektarya na libre at malinaw, mas maraming lupa kaysa sa pinangarap ng kanyang ama. Binili ni Tom Hendricks ang kanyang 180 ektarya noong 1,988 tulad ng ipinangako ni Vernon. Nagbayad siya ng $1,000 bawat ektarya, eksakto kung ano ang binayaran ni Vernon, at nakipagkamay kay Vernon ng may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, sabi niya. Nagkibit balikat lang si Vernon. Sakahin mo ng mabuti. Salamat na lang. Pero ang pinakanaisip ni Vernon sa mga sumunod na taon ay hindi ang pera o ang lupa, kundi ang kahon na nakapatong sa bakuran ng subasta, 3 beses na pinasa, minarkahan ng kupas na chalk mula sa naisip niya si Clarence Mulder, 72 taong gulang,
Namamatay ng mag-isa sa isang bahay sa bukid na may nakatagong kayamanan sa kanyang kamalig. Isang kayamanang hindi niya kailanman nahawakan, hindi niya kailanman kinailangan, hindi niya kailanman sinabi kahit kanino. Bakit? Ano ang hinihintay ni Clarence? Pumunta si Vernon sa County Historical Society at nagtanong tungkol kay Clarence Mulder. Kinausap niya ang mga matatandang nakakaalala sa kanya. Pinagsama-sama niya ang isang kwento na walang nag-abalang ikwento. Minana ni Clarence Mulder ang perang iyon noong 1933 sa pinakamasamang posibleng sandali. Nabigo ang mga bangko. Na-foreclose ang mga sakahan. Nawawalan ng lahat ang mga kapitbahay. Si Clarence ay 22 taong gulang, biglang yumaman, napapaligiran ng mga desperadong tao. At gumawa siya ng isang pagpili. Hindi niya ginastos ang pera. Hindi niya ito ipinuhunan o ipinagmalaki o ginamit upang bilhin ang lupa ng kanyang mga kapitbahay sa halagang sentimo sa dolyar, bagamat maaari naman sana. Inilagay niya ito sa isang kahon, isinulat ang iitago sa gilid, at ibinaon sa ilalim ng 50 taon ng naipon na basura. Bakit? Natagpuan ni Vernon ang sagot sa isang liham na isinulat ni Clarence sa kanyang abogado noong 1934 na ang kopya ay nasa mga talaan ng county. Maikli lang ang liham. Ginoong Peton, napagdesisyonan kong huwag nang galawin ang ari-arian ng aking tiyuhin sa ngayon. Mali ang pakiramdam na umunlad habang naghihirap ang aking mga kapitbahay. Itatago ko ng ligtas ang mga dokumento at babalikan ko ang bagay na ito kapag bumuti na ang panahon. Kung mamatay ako bago iyon, hayaan mong sinuman ang makahanap sa mga ito ang magdesisyon kung ano ang gagawin. Nabuhay si Clarence Mulder sa buong buhay niya bilang isang medyo matagumpay na magsasaka. Komportable ngunit hindi mayaman. Maaari sana siyang maging mayaman. Pinili niyang huwag maging mayaman. At nang siya ay mamatay, walang anak at nag-iisa, iniwan niya ang pagpiling iyon sa sinumang susunod. Pinag-isipan iyon ni Vernon ng husto. Inisip niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pera at hindi paggamit nito. Ang maghintay kung kailan bumuti ang panahon at pagkatapos ay patuloy na maghintay taon-taon hanggang sa ang paghihintay ay maging ugali at ang ugali ay naging isang buhay. Inisip niya ang sarili niyang pagpili. Nakatayo sa maputik na bakuran ng subasta na may $400 sa kanyang bulsa. Akala ng lahat ay baliw siya. Siguro nga, pero minsan ang baliw ay isa lamang salita para sa pakikinig sa isang bagay na hindi naririnig ng karamihan. Si Vernon Holloway ay 83 taong gulang na ngayon. Hindi na siya nagsasaka. Ang anak niyang si David ang namamahala sa operasyon. Lahat ng 780 ektarya nito. Wala pa ring utang. Ginagamit pa rin ang ilan sa mga prinsipyong itinuro ni Earl Holloway kay Vernon 60 taon na ang nakalilipas. Pero may isang kahon na gawa sa kahoy sa kamalig ni Vernon. Hindi ang kahon ni Clarence Mulders. Nasira iyon ilang taon na ang nakalilipas. Ito ay isang bago na itinayo mismo ni Vernon na may parehong uri ng bakal na banda at parehong uri ng kandado. Sa loob ay may isang kahon na metal at sa loob ng kahon na metal ay may mga dokumento, treasury bond, ilang stock certificate, isang liham na nagpapaliwanag kung saan nagmula ang lahat. Ang halaga ng pera ay hindi kasing laki ng naiwan ni Clarence, ngunit sapat na ito. Sapat na para sa sinumang makahanap nito 50 taon mula ngayon na magkaroon ng mga opsyon na hindi sana nila taglayin kung hindi. Sa gilid ng kahon na may puting chalk, sumulat si Vernon ng 3 salita. 1984. Itago ang ilang aral na iyong natutunan mula sa iyong ama. Ilan bakit itinago ni Clarence Mulder ang perang iyon? Sa tingin ni Vernon alam na niya ngayon. Naghihintay si Clarence para sa isang taong mas nangangailangan nito kaysa sa kanya. Isang taong makakahanap nito sa tamang sandali sa tamang pagkakataon. Noong ang $400 ay parang isang kayamanan at ang isang selyadong kahon ay parang kapalaran. Siguro pamahiin yon. Siguro isa lamang itong kwento na sinasabi natin sa ating sarili upang maunawaan ang swerte. Ngunit hindi naniniwala si Vernon Holloway sa swerte. Naniniwala siya sa pagtatago ng mga bagay para sa mga taong susunod sa kanya. Lupa man iyon o karunungan o isang kahoy na kahon na walang gustong magbukas. At kung sakaling makita mo ang iyong sarili sa isang subasta na pinapanood ang taga-subasta na nilalaktawan ang isang bagay ng 3 beses,
isang bagay na luma at nakalimutan at natatakpan ng alikabok, marahil ay tingnan mo ng mas malapitan. Hindi mo alam kung ano ang maaaring naiwan ng isang tao para sa iyo. Opus 4. 5.